Pumunta ako sa mansyon kanina pero ayaw na akong papasukin. Pinagbawal na raw ni Senyora Esmeralda. Tapos si Yaya Felicidad palihim na lang akong kinausap. Hinahanap ako ni Emmanuel tapos hindi ko rin makontak si Zephyr. Sunod-sunod ang kanyang kwento. Halos naguguluhan ang tono. Napakagatlabi si Beth. Kitang-kita ang awa sa kaibigan. Ariana, grabe naman yun. Bakit ganun sa senyora? Ikaw na nga nag-alaga kay Emmanuel eh. Huminga na malalim si Ariana, pinahid ang mga luha. Hindi ko rin alam. Parang pinapalayasan nila ako sa buhay na mag-ama tapos ito pa, may dinadala akong bata sa tiyan ko. Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin kay Zephyr. Wala akong marinig sa kanya. Hinawakan ni Beth ang kamay ni Ariana. Ariana, kalma lang ha. Andito ako, hindi kita pababayaan. Magulo pa ngayon pero darating ang panahon, aayos din lahat to. Maniwala ka. Nagangat ng tingin si Ariana kay Beth. Kahit punong-puno ng luha ang mga mata niya, pilit siyang ngumiti ng bahagya. Salamat, Beth. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Mas lalong hinigpitan ni Beth ang hawak sa kanya. Walang anuman, kaya mo yan. Tayo munang kakampi sa ngayon, ha? Pagkatapos, yumakap to kay Ariana. Tahimik silang nagkasama sa ilalim ng mahinang liwanag ng poste sa labas. Ang lamig ng gabi tila bumigat pang lalo sa balikat ni Ariana. Pero sa pagkakaibigan nila ni Beth kahit papano may kaunting init ng pag-asa. Kinabukasan, pinilit pa rin ni Ariana na bumangon. Pagmulat ng kanyang mga mata, tila wala pa ring lakas ang kanyang katawan. Mabigat ang dibdib, magulo ang isip, pero kailangan niyang pumasok, kailangan niyang magpakatatag. Sa loob pa lang na apartment halos hindi siya makapakali. Pilit niyang inihanda ang sarili. Nagbihis at lumabas na rin kasama si Beth. Tahimik lang siya habang nasa biyahe, hawak-hawak ang bag at malalim ang iniisip. Pagdating nila sa trabaho, kapansin-pansin ang matamlay na aura ni Ariana. Ilang kasamahan ang napapatingin sa kanya pero walang may lakas ng loob na magtanong. Sa gitna ng pagiging abala ng mga staff, lumapit sa kanilang isang pamilyar na mukha, si Tita Lorna. Matalik na kaibigan ng kanyang ina at siyang nagpasok noon sa trabaho ni Ariana at Beth. Ariana? Bati ni Tita Lorna, bahagyang nagtatakang tono. Ngayon nang kita nakitang ganyan, anong problema iha? Parang wala ka sa mood. Napayo ko si Ariana, pilit ng umiti. Ayos lang po tita, medyo pagod lang siguro, sagot niya. Bagaman halata ang pagsinungaling sa kanyang tinig. Napabuntong hininga si Tita Lorna. Sige, pero magpakatatag ka ha. May papakiusap kasi ako sa'yo eh. Ikaw muna mag-guide sa bagong dating na pamilya ngayon. VIP sila, kaya mag-ayos ka ha. Pagkakatiwala ko sa ito. Napakagat-labi si Ariana. Kahit ayaw niyang pumasok sa kahit anong gulo ngayon, di niya kayang tanggihan ang kabutihan ng ina ni Tita Lorna noon. Sige po tita, gagawin ko po. Tugon niya, kahit may kaba sa dibdib. Ilang minutong lumipas habang naghihintay sa lobby ang Ariana, naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagdating ng VIP family, nanlamig ang kanyang mga kamay. Halos natulala sa gulat nang bumungad sa kanya si Senyora Esmeralda, kasama ang dalawang matanda at ilang kasamang bata at mga tauhan. Ikaw? Singhal agad ni Senyora Esmeralda pagkakita kay Ariana. Bakit ikaw ang tour guide namin? Nagulat si Ariana pero agad niyang pinilit kumalma. Trabaho ko po ito, senyora. Hindi ko rin po alam na kayo po ang itutur ko ngayon. Mahinahon niyang sagot. Wala akong pakialam. Ayoko sa'yo. Bakit ikaw pang nilagay nila dito? Gusto mo ba? Pati trabaho ng anak ko, pakialaman mo rin? Patuloy ang galit na Senyora Esmeralda, mataas ang boses. Napapatingin na ibang turista at staff. Nanginginig ang tuhod ni Ariana pero pinipilit niyang huminga na malalim. Senyora, trabaho lang po ito. Wala po ako ibang intensyon. Mahina niyang sagot pero hindi nagpatalong matanda. Kung ayaw mong masira ang kumpanyang to, umalis ka na sa harap ko ngayon din. O baka gusto mo magdemanda ako sa management ninyo. Tingnan natin kung makakahanap ka pa ng ibang trabaho. Mariing sambit na Senyora Esmeralda. Sakto naman lumapit si Tita Lorna, nagmamadali. Ano nangyayari dito? Tanong niya. Halos mamata si Ariana. Tita, sila po ang VIP. Si Senyora Esmeralda po. Pagkakita ni Tita Lorna sa galit na mukha ng senyora, napanunok ito. Alam niya na may koneksyon ng matanda at may kapangyarihan ito. Kung ipipilit pa ni Ariana na manatili, maaaring totoo ang banta nitong demanda. Mabigat man sa loob.
Lumapit si Tita Lorna kay Ariana. Ariana, iha, pasensya ka na. Pero baka kailangan mo munang mag-leave. O kaya kung okay sa'yo, lumipat ka na muna ng ibang department. Hindi natin kayang magkaroon ng problema sa kumpanya. Malungkot ang tinig nito. Naiyak si Ariana sa loob. Alam niya na wala siyang dahilan at kalaban-laban. Napatingin siya kay Senyora Esmeralda na ngayon nangingisi ng bahagya. Tila nagtatagumpay naman sa pagpapahiya sa kanya. Sige po, tita, uuwi na po ako. Halos pabulong na sagot ni Ariana. Agad siyang lumakad palayo, hawak ang sariling mga luha. Sa isang gilid ng hallway doon na siya tuluyang napaiyak. Hindi lang siya natanggal sa trabaho. Muling naramdaman niyang pinipilit siyang alisin sa mundo ni Zephyr at ni Emmanuel. Paano ko sasabihin to kay Zephyr? Para na ngayon? Bulong ni Ariana sa sarili, habang tuluyan ang bumagsak ang kanyang luha. Pilit na nilalabanan ni Ariana ang pagkahilo habang naglalakad pa uwi. Mabigat ang kanyang bawat hakbang, parang umiikot ang buong paligid niya. Dahil sa pagod, stress at emosyonal na pagkalugmok sa nangyari kanina sa trabaho. Parang pinagsasama-sama ng katawan niyang lahat ng sakit. Konti na lang, konti na lang. Bulong niya sa sarili, pilit pinipigilan ang nanginginig na tuhod. Ngunit pagdating sa tapat na isang malaking department store, tuluyan na siyang napahinto. Hawak ang dibdib, hinahabol ang hininga, nangingitim ang paningin niya. Hindi pwede, kailangan kong makauwi, pabulong niyang sabi. Ngunit bago siya makagalaw, sumambulat ang matinding hilo at sa isang iglap natumba siya. Ariana! Isang pamilyar na tinig ang sumigaw. Isang mabilis na hakbang sumalubong sa katawan niya, pabagsak na. Agad siyang nasalo ng isang pares ng matitipunong braso ni Alex. Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Halatang takot ang boses ni Alex. Di na sumagot si Ariana, wala na siyang malay. Lo, nandito si Ariana, hinimatay siya? Sigaw ni Alex habang kinakarga si Ariana. Nasa loob lamang ng sasakyan si Don Raul, naghihintay sa apo matapos ang kanilang pinuntahang negosyo. Pagkarinig ng sigaw ni Alex, dali-daling bumaba ng sasakyan si Don Raul. Anong nangyari? Hinimatay, Lo. Ang lamig ng kamay, kailangan nating dalhin sa ospital? Hindi na nag-aksaya ng oras si Don Raul. Bilisan mo, ihatid na natin siya. Ako nang bahala sa likod. Sa loob ng ospital. Agad na sinugod si Ariana sa emergency room. Si Alex nagpaiwan sa labas habang si Don Raul ang sumama sa loob. Doon, habang sinusuri ng doktor, si Ariana sinabihan ni Don Raul na kailangan nilang kunan ng ilang test ito upang malaman ang sanhi ng pagkatumba at panghihina. Ilang minuto pang lumipas, lumapit ang doktor kay Don Raul, may hawak na clipboard. Ginoo, may magandang balita naman po kami, pero kailangan ninyong malaman, ang pasyente po, buntis po siya. Bahagyang natigilan si Don Raul. Buntis? Napailing siya. Nagulat ngunit mabilis na naitago ang emosyon. Ah, mabuti naman at nalaman ninyo. Maraming salamat, doktor. Pakiingatan siya? Opo, stable naman po siya. Kailangan magpahinga lang ng maayos at iwasan ng stress. Mataas po siguro ang naranasang stress itong mga nakarang araw kaya nag-collapse siya. Tumango lamang si Don Raul. Sa isip niya, ngayon ko lubos na iintindihan kung bakit siya ganon kagipit nitong mga araw. Muli siyang tumingin kay Ariana na mahimbing pa rin natutulog. Pambihira ka talagang babae ka. Pero hindi ko hahayaang pabayaan ka ng apo ko. Bulong ni Don Raul sa sarili. May bahid ng ngiti sa kanyang labi. Ilang sandali pa nagbukas ang pinto. Dumating na si Alex. Humahangos. Lo, kamusta si Ariana? Napatingin sa kanya si Don Raul. Nangingiti ngunit may lalim ng iniisip. Di mo na niya sinabi ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Kalma ka lang, Alex. Nagising ka agad sa ospital. Okay siya, pero kailangan na muna niyang magpahinga. Salamat sa Diyos, akala ko kung ano na. Grabe Lo, nakita ko siyang bumagsak sa harap ko, walang malay. Tahimik ka muna ngayon. Hayaan mo siyang magpahinga. Mamaya pagising niya, saka natin siya kausapin? Opo, Lo. Opo, sagot ni Alex habang nag-aalala pa rin. Umupo si Alex sa isang tabi. Nakamasid kay Ariana, samantalang si Don Raul nakangiti sa tabi ngunit sa isip niya alam niya may isang malaking pagbabago ang darating sa buhay ni Ariana. At sa kanilang lahat, ang bigat ng talukap ng mga mata ko. Parang ang daming tunog sa paligid, mga paanas, mga yabag, tunog ng makina.
May malamig na pakiramdam sa braso ko. Dextrose. Ariana? May malumanay na boses. Pamilyar. Malapit. Napagalaw ko ng bahagya ang mga daliri ko. Ramdam ko na may humawak dito. Mainit. Magaan. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Nasilaw ako sa puting ilaw ng kwarto. Pumikit ulit. Pero narinig ko ang boses na iyon, mas malinaw na ngayon. Nakaupo sa gilid ng kama si Don Raul. Hawak ang kamay ko. Salamat sa Diyos. Gising ka na? Si Yaya Felicidad? Hindi. Mali. Hindi niya boses. Pagdilat kong muli, unti-unting lumitaw ang imahe ni Don Raul. Nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang kamay ko. Salamat sa Diyos. Gising ka na? Aniya, may ngiti sa labi, pero may bakas ng pag-aalala sa mga mata. Napatingin ako sa paligid. Ospital? Anong nangyari? Ano? Bakit po? Paos kong tanong, nanginginig ang boses. Narinig ko rin na humakbang ang isa pang tao sa loob ng silid, si Alex. Hawak ang isang basong tubig. Ariana, salamat at okay ka na. Grabe nag-collapse ka sa kalsada, buti na salubong kita kung hindi. Natigilan siya, di na itinuloy. Pinilit kong bumangon pero agad akong pinigilan ni Don Raul. Huwag ka munang kikilos ng biglaan, kailangan mo magpahinga. Ramdam ko ang bigat sa dibdib. Parang may nakadagan. Ba't ako hinimatay? Naalala ko ang mga nangyari, ang trabaho sa Senyora Esmeralda. Di ako pinapasok sa mansyon, pinagtabuyan ang pag-iyak ko sa labas ng apartment. Naalala ko rin ang pag-uusap namin ni Beth, ang pitikit, positive. Napakagat ako ng labi, buntis ako, at wala akong nasasabing kahit kanino. Lalong hindi kay Zephyr. Pumikit ako ng mariin. Anong gagawin ko ngayon? Ariana, nandito kami, huwag kang mag-alala, ligtas ka na? Malumanay ang tinig ni Don Raul. Pero may kung anong kutob sa puso ko, parang may alam siya, parang may gustong sabihin. Lo, may sinabi ba yung doktor? Ano nangyari sa akin? Mahina akong tanong. Bahagyang umiti si Don Raul. Napagod ka lang siguro. Sobrang stress. Kailangan mo lang talagang magpahinga ngayon. Di niya sinabi ang buong katotohanan pero sa mga mata niya may itinatago siya. Nararamdaman ko yon. Si Alex, tahimik lang sa gilid, nag-aabang. Kung gusto mo ng tubig, nandito lang. Aniya, iniabot ang baso. Kinuha ko itong nanginig ang kamay. Ramdam nila yon kaya inalalay ni Don Raul ang kamay ko. Matapos kong makainom, binalik ko ang baso kay Alex. Muli akong napahiga. Pilit iniiwasan ng mga matang tila nagmamasid sa akin. Paano ko malaman nila? Paano ko sasabihin kay Zephyr? Hindi ko nga siya makontak nitong mga nakarang araw. Muli akong napapikit. Hindi ko na napigilan na mapaluha. Tahimik lang, pinipigilan ko ang hikbi. Ayoko nang tanggapin pa nila kung ano at bakit ako umiiyak. Ngunit naramdaman ko ang haplo si Don Raul sa buhok ko. Ariana, anak, huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. May lambing sa dinig niya. Lalong bumigat ang dibdib ko. Anong ibig niyang sabihin? Alam na ba niya? Bumukas ang pinto na silid. May nurse na pumasok. Sir, magbibigay lang po tayo ng gamot kay Ma'am Ariana. Bahagyang umusog si Don Raul. O siya, Ariana, magpahinga ka muna ha. Ako nang bahala. Huwag mong isipin na ibang bagay. Tumango ako. Mahina. Pero sa loob-loob ko, mas lalo akong naguguluhan. Pagkaalis si Don Raul at ni Alex sandali, naiwan ako mag-isa habang kinokompleto ng nurse ang pag-aasikaso sa akin. Pagkatapos, naiwan ako na muling tahimik. Zephyr, nasan ka? Hindi ko alam kung kaya ko ba itong harapin ng mag-isa. Nag-iisa kong bulong. Hindi ko na namalayan na dumaloy na nga pala muli ang mga luha ko habang mahigpit kong yakap ang sarili sa ilalim ng pulang kumot. Kinuha ko ang cellphone ko sa gilid ng kama. Medyo mabigat pa rin ang ulo ko pero kailangan kong mag-text kay Beth. Di ko na kayang itiko mambibig ko at baka mag-alala ba si Beth kung hindi niya ako maririnig. Text message to Beth. Beth, nasa ospital ako. Hinimatay ako kanina. Dinala ako ni Alex at ng lolo niya. Okay naman ako pero di pa kami nagkakausap ng doktor. Hindi ko rin alam kung may alam na sila tungkol sa pagbubuntis ko. Medyo kinakabahan ako. Tatawagan kita mamaya ha? Pinindot ko ang send. Ilang saglit lang tumunog ang cellphone ko. Si Beth agad ang tumawag. Ariana, Diyos ko, bakit ngayon mo lang sinabi? Nasaan ka? Anong ospital? Pupuntahan kita. Sunod-sunod niyang sabi sa kabilang linya.
Napakagat akong labi, nangingilid pa rin ang luha ko. Beth, kalma ka muna. Okay naman ako. Huwag ka munang pupunta. Baka magtaka sila kung bakit bigla ka nagpakita dito. Si Don Raul parang may alam siya, pero di ko alam kung totoo nga. Di pa rin kasi ako nakakausap ng doktor. Natutulog pa ako kanina, hindi ko alam kung sinabihan na nila yung lolo ni Alex. Si Alex wala rin siyang sinasabi. Narinig ko ang mahinang buntong hininga ni Beth. Ay nako, Ariana. Sana naman wag mo masyadong stress ang sarili mo, lalo na ngayon. Pero kabado rin ako. Paano kung nalaman na nga nila? Paano na si Zephyr? Napapikit ako, pilit pinipigilan ang muling pag-agos ng luha. Yun din ang iniisip ko, Beth. Hindi ko siya makontak hanggang ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakaling malaman ng iba bago ko pa siya masabihan. Lalo na ni Senyora Esmeralda. Diyos ko, lalong magwawala yun. Hay nako, Ariana. Huminga ka muna ng malalim. Hintayin mo muna makausap yung doktor at kung sakali, pag-isipan natin kung paano mo sasabihin kay Zephyr. Basta tatandaan mo, nandito lang ako. Hindi ka nag-iisa, okay? Tila naiiyak na rin si Beth. Salamat, Beth. Mabuti nandyan ka. Sobrang gulo ng isip ko ngayon. Sige, i-text mo ako kaagad kapag may sinabi na yung doktor. Kung kailangan mo ako, isang tawag lang. Magpahinga ka muna, ha? Tumango ako. Kahit alam ko na hindi niya naman nakikita. Oo, salamat, Beth. Pagkababa ko ng tawag, ay muling bumagsak ang likod ko sa unan. Tinatong ko ang kamay ko sa tiyan ko. Mahina pa rin ako pero ang dami-dami ko nang iniisip. Baby, sana maging matatag tayo ha? Sana makausap ko agad si Zephyr. Bulong ko. Habang pinipilit kong pilitin ang sarili kong kumalma. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ko na to po pwedeng itago pa ng matagal. Mas lalo kong nalaman na ni Don Raul. Tahimik lang ako nakahiga sa kama, yakap ang maliit na unan, habang hinihintay ko kung ano ang susunod na mangyayari. Sa labas ng bintana, halos dumilim na nga rin ang langit. Ang dami kong iniisip, si Zephyr, si Emmanuel, si Senyora Esmeralda, si Beth at ngayon si Alex at ang lolo niya. May alam na kaya sila? Naputol ang isip ko nang bumukas ang pinto. Good afternoon, Miss Ariana. Magiliw ang boses ng doktor nang pumasok. Dala ang clipboard, medyo may edad na. Mukhang sanay sa ganitong eksena. Kasunod niyang pumasok ang isang nurse na may dalang maliit na tray. Good afternoon, Doc. Mahina akong tugon. Bakas pa rin ang pagod sa tinig ko. Lumapit siya sa gilid ng kama ko. Binuksan niya ang chart. Mabutit medyo nakapagpahinga na kayo. Gusto ko lang kayong i-update sa mga resulta na initial test natin. Ngumiti siya pero parang may ibig sabihin sa mata niya. Napalunok ako. Ito na. Una sa lahat, unstable naman ang blood pressure niyo ngayon. Siguro dala na rin ng stress kaya kayo hinimatay kanina. Pero merong isang mahalagang bagay ako na kailangan sabihin. Tumingin siya diretso sa akin. Kumakabog ang dibdib ko. Hawak ko pa rin ang kumot. Halos hindi na makahinga sa kaba. Miss Ariana, positive po kayo sa pregnancy test. Congratulations! May banayad ng ngiti ang doktor. Boom! Parang may sumabog bigla sa tenga ko. Alam ko na. Nakita ko na ang dalawang linya kanina pero ibang klaseng kabog ang nararamdaman ko ngayon nang isang doktor mismo ang nagsabi. Totoo na, buntis na talaga ako. Napakurap ako at parang bigla pa akong nanginig. Ilang linggo na po? Halos pabulong kong tanong. Tinatansyang nasa 6 weeks na po kayo pero para makasigurado, kailangan po natin gawin ng ultrasound sa mga susunod na araw. Napakagat ako ng labi. Pilit na nilulunok ang bumara sa lalamunan ko. Tumingin ako sa doktor, hindi ko mapigilan. Kailangan ko talagang itanong. Dok, alam na po ba ng mga nagdala sa akin dito? Nagpakababa ng boses ko. Parang ayokong marinig ang sagot. Bahagyang ngumiti ang doktor para nag-aalangan. Ang lolo raw po ng isa sa nagdala sa inyo, si Don Raul. Siya po ang kumausap sa amin kanina. Napansin po niyang may ibang findings ang resulta kaya tinanong niya. Kaya po oo, alam na po niya. Pak! Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Alam na ni Don Raul at kung alam niya, paano kung sinabi niya kay Alex? Paano kung pati kay Zephyr? Hindi ko napigilan ang luha ko. Dahan-dahan tong pumatak habang nakatitig lang ako sa doktor. Salamat po, Doc. Pwede na po ba ako magpahinga muna? Mahinang sambit ko. Tumango siya ng mahinahon.
Oo naman. Magpahinga muna kayo, ibabalik ko mamaya ang nurse para sa karagdagang monitoring. Kung may kailangan kayo, pindutin nyo lang ang call button ha. Ngumiti siya ng magiliw at lumabas na ng silid. Kasunod ang nurse. Pakiramdam ko lalo ko nabigatan. Hindi ko alam paano ko haharapin sa susunod na mangyayari. Alam ko lang isang bagay, wala akong ibang pinanghahawakan kundi ang pagmamahal ko kay Zephyr. Pero paano kung magbago ang lahat pag uwi niya? Third person's POV. Palabas pa lamang si Beth sa kanilang apartment nang mapansin niya may paparating na pamilyar na figura sa tapat ng kanilang hagdan. Si Tita Lorna, ang taong nagpasok sa kanila sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila ni Ariana bilang mga tour guide. May dala tong maliit na bag at halatang nagmamadali. Ay, Tita Lorna! Salubong ni Beth, bahagyang nagulat. Maaga po kayo dito. Diretso ang lakad ni Tita Lorna. May bahid ng pagkabahala sa kanyang mukha. Beth, sabi nito agad. Inahanap ko si Ariana. Saglit na natigilan si Beth. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Nasa ospital si Ariana at ayaw naman niyang basta sabihin yon. Baka kung ano pang isipin ni Tita Lorna. Nasa labas lang po yata, tita. Palusot ni Beth. Pilit niyang pinanatili ang mahinahong boses. Ngunit tila hindi nagpapaapekto si Tita Lorna. Beth, sabihin mo kay Ariana, wag na siyang bumalik sa trabaho. Diretsong sambit nito. Baka sa boses ang lungkot at kabigatan. Napakurap si Beth. Ha? Bakit naman po, tita? Malalim na buntong hininga ang sinagot ni Tita Lorna. Alam mo naman, Beth, si Senyora Esmeralda ang may hawak na magical clients natin. Kung ipipilit ko si Ariana sa trabaho, baka pati ako mawalan. Sa totoo lang nga, akong sinabihan, kapag hindi raw natanggal si Ariana, ako raw ang susunod. Nalaki ang mga mata ni Beth. Hindi niya inaasahan to. Pero tita, hindi naman kasalanan ni Ariana. Bakit siya pang kailangan tanggalin? Nararamdaman niya ng init sa dibdib. Nalulungkot at nagagalit siya para sa kaibigan. Hindi ko rin gusto ang nangyari, Beth. Sagot ni Lorna, halatang labis din ang pag-aalala. Tumanggap ako ng konting pera para ibigay kay Ariana. Pangpondo man lang kahit papano. Pero kailangan ko na ring linisin ang records niya sa system. May papalit na sa posisyon niya sa mga susunod na araw. Nabitawan ni Beth ang bag na hawak niya. Di niya mapigilang manikip ang dibdib. Tita, hindi ko yata kaya. Kung ganun lang din, baka pati ako aalis na. Mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Ayokong iiwan si Ariana na parang pinagtulungan namin siya. Tila natigilan si Lorna. Tumingin to kay Beth, bahagyang malungkot ang mga mata. Hindi kita pipigilan, Beth. Alam ko kung gaano ka ka-loyal kay Ariana. Pero sana lang maging maingat kayo. Delikadong humarap sa mga madrigal. Inabot nito ang sobre ng pera kay Beth. Pakibigay mo na lang to kay Ariana. Sabihin mo, pasensya na. Ito na lang kaya kong maitulong. Tahimik na kinuha ni Beth ang sobre. Hawak yon na mahigpit. Sa loob-loob niya, nag-aapoy ang damdamin. Hindi niya pababayaan si Ariana. Kahit paanong nangyari. Habang nagaganap ang tensyonadong eksena sa tapat ng apartment kung saan nag-uusap si Beth at si Tita Lorna, isang pares ng matang mapanuri ang palihim na nakamasid sa kanila mula sa isang kotse na nakaparada hindi kalayuan.